Ayon sa mga nakahukay ng Yamashita Treasure, bibigyan ko kayo ng idea kung gaano kalayo mula po sa mga markers ang mga nakuhanan na hukayan po ng mga gold bars, no? Kaya tutok po kayo para po magkaroon kayo ng idea, tayo ng idea kung nasaan ang eksaktong lugar po kadalasan nakalagay ang mga ginto ng Yamashita Treasure. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again po sa akin channel mga ka-Treasure Hunter. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic. Tungkol na naman po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol nga po sa mga distansya ng mga nakuhanan ng ginto gold bars sa Yamashita Treasure. Ilan po sa ating mga kababayan, ilan po sa mga nakahukay, nakakuha ng mga gold bars ay nagbahagi sa atin ng mga distansya ng kanila pong pinaghuhukayan, pinagkukuhanan ng Yamashita Treasure. Ito po ay talagang totoo, legit na tunay na pangyayari sapagkat ito po ay talagang successful ang kanila pong mga trabaho at natapos po nila ang kanila pong project sa pagkuha po ng itinatagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga po ay ibinahagi niya sa atin, nila sa atin, para po makapagbigay sa inyo, sa atin po ng informasyon, makapagbigay sa atin ng idea, no, inspirasyon, para po matukoy, makakuha din tayo, no, sapagkat posibleng may mga kaparehas din ito, duplicate, no, ito pong mga ganitong klasing mga sistema, no, pamamaraan ng mga Hapon sa pagtago po ng mga itinagong kayamanan noong Second World War. So ito nga po ang ating topic na ibabahagi sa inyo, pero bago tayo pupunta po sa ating pag-uusapan na topic ay magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscriber, mga bashers, haters, no, mga mahihilig po sa treasure hunting o hindi. Kapag napanood po itong ating video, tayo po ay lubos na nagpapasalamat. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos, no. So tayo nga po ay magpapatuloy sa pagbibigay po ng mga informasyon, no, kunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War, na kung saan sila nga po ay nagtago ng mga kayamanan sa iba't ibang lugar po sa kabundukan ng Pilipinas, no. Luzon, Visayas, Mindanao ay halos puno ang atin pong mga kagubatan sa mga sikretong itinago ng mga Hapon. Ito nga ay ang mga gold bars, antiques, diamonds, mga precious stones, precious metals na iba't ibang klase, mga Buddha, iba't ibang klase, no. Napakarami po ang mga daladalang mga Buddhas, no, mga antiques, mga gold coins, no, silver coins, mga alahas na kung saan ikinalat po ito sa buong bansang Pilipinas, no. Mapasyudad, mapakabundukan ay napaglagyan ng mga Hapon ng sikreto ito pong buong bansa natin sa Pilipinas, no. So ang atin pong tatalakayin ngayong topic na pwedeng magbigay sa atin ng napakagandang idea sa pagtuklas ng mga sikreto ng mga Japanese ay ito pong mga nakuhanan na natagpuan na po ng atin pong mga kababayang nagbahagi, itong mga gold bars na kanila pong nadiskubre, no. Madalas ang mga Japanese Imperial Army ay nagtago ng kayamanan, no, sa mga lugar na mga maliliit na sapa, mga ubog, mga water spring, mga lumang sementeryo, mga lumang simbahan, lumang mga bahay, no, mga lumang gusali,
na medyo alanganing baklasin, mga park, no? Mga estatwa ng mga bayani noong unang panahon na inabutan nila ay hindi nakatakas dito sapagkat ito po ay napag-isipan nilang mahirap galawin, hindi pwedeng galawin ito pong mga lugar na ito sapagkat ipinagbabawal ng ating gobyerno ang paggalaw po sa mga ganitong klaseng lugar. Yung tinatawag na forest reserve, mga bawal na huhukayan, mga alanganing lugar, yan po ang kalimitang pinaglalagyan ng mga Japanese Imperial Army. Isang halimbawa po ay yung natuklasan, no, sa may Visayas na nasa lumang simbahan. Ito po nga ay ang mga ribulto, no, na luma sa loob mismo ng simbahan na naglalaman ng mga diamonds, no. Itong mga lumang ribulto na kung saan sinasamba-samba ng mga Kristiyanos na Katoliko ay napaglagyan pa ng treasure ng mga Japanese Imperial Army at mayroong ngang nakatuklas nito na ibinahagi niya na nandoon lang mismo sa loob ng estatwa ang mga diamonds na kanila pong natuklasan. Yan po ay totoong istorya mula po sa nakarecover, no? At marami pong nakakaalam dito sa istorya na ito. At ito ngang ating pinaka topic na tutumbukin ngayon ay ito pong mga napagkuhanan ng gold bars, no? Mga lugar na napagkuhanan ng gold bars, mga sign na natuklasan at napagkuhanan po ng mga ginto ng Yamashita Treasure. Dito sa lugar po sa Luzon, no? Isa pong Yamashita Treasure ang natuklasan mismong sa gitna ng kalsada, mga ka-treasure hunter. Syudad po ito, ha, mismong sa gitna ng kalsada. Hindi na natin babanggitin kung sino-sino tong mga nakakakuha, sino-sino yung mga nag-recover sapagkat confidential po yan. So mayroon pong sign. Ito po ay sa may Baguio City, no? Sa lugar lang na Baguio City, pero hindi natin sasabihin kung saan dyan ang eksaktong lugar. Sa may Baguio City, mayroong mga nakalinyang punong kahoy, no? At yung nakalinyang punong kahoy ay tumbok sa magkabilang dulo ang simbahan, lumang simbahan, at ang gitna ng kalsada. So yung nakalinyang mga punong kahoy na itinanim ay dulo sa dulo na magkabilaan ay may dalawang treasure na nakuha, no? Doon sa may dulo sa simbahan, mga 40 meters ang layo, at sa kabilang dulo, mga 40 meters din ang layo halos, ay nasa gitna mismo ng kalsadang naka-cross, no? Nakapak-cross o parang asterisk ang kalsada, no? Naka-X ang kalsada. Marami kasing daanan na nakaparang asterisk, no? Na nandoon mismo sa gitna nakuha ang mga gold bars, no? Aksidente po itong nakuha, hindi po ito inaasahan sapagkat ito ay bumagsak lamang ng aksidente at natuklasan lamang po ito ng ilan po sa ating mga kababayang nakatuklas, no? At hindi natin babanggitin yung mga pangalan for confidential. So doon nga 40 meters away mula po doon sa mga punong kahoy na nakalinya ay doon ang kwarto sa ilalim, sa may ilalim mismo ng daanan. So alanganin, bawal kasi itong hukayan, bawal bubuldusirin ng malalim sapagkat ito nga ay nasa gitna mismo ng kalsada at naka-X pa, naka-esteris pa. So marami talagang dumadaan dito na hindi mo pwedeng galawin ito. So sa pagtagal siguro ng panahon, bumagsak man yung mga tamburong doon, yung kanal doon, ay mayroon palang malalim doon na parang kuweba na kwarto na kung saan doon nakalagay ang kayamanan. So may link siguro ng mga tunnel sa baba yun. Kasi sa tuktok na kasi yun sa itaas, no?
So doon sa ilalim na yon mismong sa gitna ng kalsada iniwan, ginawa ng kwarto, ginawa ng parang budiga, at bumagsak sa tagal ng panahon. Nandoon pala ang kayamanan sa ilalim. So napakahusay, no? 40 meters mula po sa nakalinya na mga punong kahoy na pine tree, sapagkat ito po ay nasa Baguio, no? So marami pa pong mga nakuhanan dito sa Baguio City na hindi na natin iisa-isahin, no? Sapagkat hindi natin alam ang detalyadong pangyayari sa mga nakuhanan na yan. At isa pa, ito ay nakuha mula po sa mga sikat na mga tao, mga politicians, kaya mahirap pong magbanggit sa mga ganyang klaseng mga usapin. So, pangalawa, ito pong nakuha sa may Quezon Province, no? Kamakailan lamang nag-vlog tayo sa may Quezon Province na live na naibahagi sa atin ng isa sa ka-treasure hunter na nag-react doon sa comments, no? Hindi po yun talagang ibabahagi ng atin pong ka-treasure hunter. Hindi sana yun, kasi for the safety of the groups ng mga treasure hunter. Pero sa ngalang hindi naman niya tayo kilala, vlogger lang tayo na nagbabahagi ng mga impormasyon tungkol po sa Yamashita treasure hunting, ay naipadala niya ito sapagkat hindi naman makikilala siya. Di siya ma-identify sapagkat ipinapadala lang niya yung mga videos na wala namang link, walang address o kung saan pa mang lugar yon. So naibahagi nga niya sa atin yung lugar po na pinagkuhanan ng mga ginto, no? Na nakalinya din na punong baliti at may nakatriangle na mga punong kawayan. So doon sa mga punong baliti, doon nakuha ang giveaway. Ang giveaway ay bato, hindi mo ma-identify, mga bato na mga uncut precious stone. So bato lang din pag tiningnan mo, yun pala ay diamonds na yun, no? Na hindi pa naputol. Pangalawa, yung lugar po na pinaghuhukayan ng ginto ay distansya talaga sa markers. Halos naubos nila yung mga markers. Doon po sa may nakatriangle na kawayan, sa gitna sila humukay. Kasi yun po ang isa sa recovery operation ng mga Japanese Imperial Army. Na doon ay napakarami silang mga nahukay na napakalaking mga sign, markers na mga bato. Triangular, squares, diamond shapes, kung ano na pa, parang letter B, letter P, nandoon. Lahat malalaki pa na akala mo'y may mga pansyon pa ng mga malalaki na semento talaga na nai-pull out. Pero walang mga laman yun. Yun ay pangpahirap lang sa ilalim, no? Naubos na nilang wasakin yung area ng mga sign, walang treasure. Hanggang sa nag-decide sila ng mag-upa ng napaka-high-tech na detector scanner para po matuklasan. Mga tuklasan nila ay 50 meters away, no? Kaparehas din yung nangyari sa Baguio na 40 meters away mula po sa sign ay nasa alanganing lugar. So ito po ay nasa 50 meters away, alanganing lugar din, no? Northeast mula sa sign, then alanganing lugar, slope, no? Bangin, medyo mabangin konti, slope, at gilid pa ng Sapa Creek. Hindi mo akalaing nandoon pala sa gilid na yon, kasi alanganing lugar. Tapos pag maghukay kayo ay magbabackfill, bumabalik yung lupa, tumatabon ulit. Nahalo lang sa lupa, no, sa mga putik ang mga gold bars. Ang kahon ay kahoy na durog na. Yun po ang kanyang isinalaysay sa atin. So napakalayo po mula sa mga sign, markers ang ilan po sa mga na-recover na Yamashita treasure. Mayroon namang mga nakakakuha na iba rin ang karanasan, subalit mga kwento-kwento na lang, no? Na yun nakakuha daw doon, mayroong nakuha daw doon, naiwan ng ano, pero hindi natin nakikita. Ito talaga ay napatunayan sapagkat may mga video tayong naipalabas, ipinadala niya yung nakuha na Buddha, no, na bakho kasama sa mga gold bars, no, ay identified talaga na real, totoo talaga ito.
Ako na mismo ang nagpapatunay nito sapagkat nakausap ko mismo sa cellphone ang mismong may-ari ng lupa na napagkuhanan. Sila po ay confidential na hindi natin babanggitin ang mga pangalan, ang mga identity nila sapagkat napakahirap po yung mga ganyang klase, no. Di na kailangang patunayan pa natin ng lubos. Importante ay nakapagbigay tayo ng impormasyon, no, inspirasyon, information sa inyo. Magbigay po ng kaunting kaalaman, idea para po sa ating mga kababayan naghahanap din ng itinatagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So dalawa po yung example na napagkuhanan na malayo yung distansya ng Yamashita Treasure, yung mga gold bars, no. The rest, mga kwento-kwento na lang, yung mga doon daw sa may nagtayo ng building may nakuha, ay kwento na lang yun. At last but not the least, ang experience ko, no, na hindi ako ang nakakuha pero nakita ko yung pagbakbak ng pinaglalagyan ng gold deposits, no. 70 feet sa gilid din ng kalsada na naka-letter U, no. Ito din ay sa Luzon. Ako ang tumitira nito, malayo lang pala yung distansya ng treasure. Number 7 yung sign na kahoy. Kasi yung purma ng kahoy, kwento ko sa inyo, ay isa lang ang sanga. At yung sanga ay nakaharap sa araw. Laging nakaharap sa araw, no? Yung nakuhanan sa Quezon Province, nakaharap din sa araw yung nguso. Tapos northeast pala yung pinagkuhanan. So nakaharap sa araw yung sanga. Doon pala sa gilid lang mismo ng highway ng kalsada. 70 feet binabakbak nila. Mula sa sign, siguro mga 40 meters din yun, no? So ilan na yun? Pangatlo ito, ha. Yung una 40 meters din sa gitna ng kalsada. Ito naman 40 meters din, gilid ng kalsada, no? Yung parang nakapaliko diyan mismo sa gilid. May creek na maliit sa baba. At doon nga nakaturo yung sanga. So always pala itong sign, mga markers, ang madadali mo lang dyan ay giveaway talaga. Dyan sa mga malalaking punong kahoy, mga malalaking bato. Kasi yung giveaway noon ay mga gold coins, no, nakuha po ng aking kapitbahay, yung may-ari po ng bahay na aking tinitirhan noon. Nag-uupa kasi ako noon. So siya ang nakakuha ng mga gold coins, no, na mga giveaway, nakahalo sa mga buto ng tao na kasamang ibinaon doon, no, parang burial site din yun. So doon sa unahan nga 40 meters. So imagine yung 40 meters mula sa mga marker sign ay mga ngapa ka talaga. Dahil wala namang sign doon banda sa unahan. Ang mga sign dito lang sa may mga puno, mga bato, nakatumpok, mga kuno. Nandyan lahat ng mga sign sa ilalim, nakahalo sa lupa. Pero yung pinaghuhukayan doon ng treasure sa 40 meters away, ay lupa lang talaga ang makikita ninyo. Sa ilalim may parang septic tank, no, na konkrito, square, or anong klase man yan, mayroong circle o oblong, depende po sa mga engineer ng mga Hapon. So yung napaglagyan noon ay nakita ko parang septic tank na parang may pagkamaitim, gray, dark gray din. Yun kasi, kaya kalimitang ginagawa ng mga dark gray. Kasi pag tiningnan yun ng mga radar o mga 3D scanner, siguro mahirap makita yun. Yung gold kapag maitim sa scanner, kasi sa mga kita nyo sa airport, pag iniscan yung mga gamit pag nakabalot sa maitim ay medyo mahirap siyang ma-scan. So ang itim kasi dark, hindi masyadong ma-identify ng 3D o 3D images yung kanyang itsura, no? Kaya siguro yan ang dahilan kung bakit maraming mga gold bars na ilagay sa dark gray o maitim na mga clay, sapagkat cover, parang takip
sa mga gold, no, na para hindi madaling matuklasan. So yun po yung mga ilan lamang sa mga example na totoo talagang may nakuha na recover na Yamashita treasure, no. The rest, maraming mga kwento-kwento, pero hindi naman napapatunayan, wala pa namang tayong nakikitang mga talagang nahugot na mga Yamashita treasure. So ito pong ating naikwento sa inyo ay legit na napagkuhanan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay nakapagbigay sa inyo, sa atin po, ng kaunting informasyon, idea. Ito pong ating pong naitapik sa araw po na ito. Ako na naman po ay magsasabing, bago tayo magtapos, ako na naman ay magsasabing sa lahat po ng mga marurunong, mga magagaling, ay pwede po kayong magdagdag po ng inyong mga karanasan tungkol po sa mga distansya, no? Yung mga nakarecover na hindi natin nakikilala, yung mga magagaling. Kung mayroon po kayong alam tungkol po sa mga distansya ng napagkuhanan ng mga kayamanan, ay idagdag ninyo sa inyo pong mga comments para po makapagbigay ng idea po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Para po may idea din sila kapag sila po ay naghahanap ng mga itinagong kayamanan ng mga Hapon. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral dito po sa aking naibahagi sa inyo. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay tiyak na makakahanap.